Kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran sa akin. Wala akong utang sa'yo. Ikaw ang may utang sa akin. Kaya humanda ka. Babalik ako at sisingilin kita. Cut! Oh, linya ko yan sa teleseryeng Ang Sayo Ay Akin. O diba, parang ang sarap sabihin sa mga taong nangungutang pero hindi naman nagbabayad, no? Tapos, pag naniningil ka na, sandali lang, parang ikaw pa tong kontrabida. Hanggang sa ikaw na yung nakukulitan sa sarili mo sa kakasingil. Nakakagigil, diba? Kung ako ang tatanungin, may karapatan ka talagang maningil. Siyempre, hard-earned money mo yung hiniram eh. Pero tandaan mo, you were also a willing participant in lending that money. Kahit sabihin natin na pinagkatiwalaan natin yung tao na ibabalik ang pera sa atin, it's not really in our hands anymore kung mapapagbayad nga natin ang nangutang agad-agad. Unless we resort to legal means. Kaya ang tanong ngayon, paano ba maiiwasan ang pagpapautang? How do we not fall into the trap of lending money and regretting it? Yan ang susubukan nating sagutin dito sa episode ng Live Light. Talamak ang emotional lending. Yun yung pagpapautang na hindi natin masyado na pag-iisipan. Kasi nga, naka-base tayo sa emotions. Pwedeng guilt, pressure, or the fear of being judged, at ang Pinoy na konsepto ng utang na loob. Minsan, 'di ba, naiisip natin na kapag humindi tayo, ang dating madamot ka na, masama ka ng tao. At ang dami-dami ang nahuhulog sa ganyang klaseng pakiramdam. Kaya instead of feeling bad, magpapahiram ka na lang ng pera. But I just want to remind you guys na yung mga feelings na yun are emotional responses. And when we're talking about and dealing with money, acting through emotional responses can be detrimental to your own financial plans. Remember, build and protect your own money muna. At kahit na may extra kang pwedeng ipahiram sa nangangailangan, isipin mo rin that lending money is not always helping. Sometimes it's just enabling someone to depend on you, enabling someone to not be responsible with their own finances. Now, how do we avoid emotional lending? A good and effective protection from it is financial literacy. Sounds complicated, diba? Or tunog pang mayaman ba? Hindi. It's just understanding and managing your money wisely so you can reach your goals, avoid stress, and protect your financial well-being. At meron akong tips kung paano ninyo magagamit ang financial literacy in protecting yourself from emotional lending. Number 1, know and stick to your budget. Pag may klarong budget ka, alam mo kung saan nakalaan ang pera mo. If it's not on your budget, then it's not a priority or not even an option. Kasi having a budget makes you accountable for the money you release. Number 2, have an emergency fund. Ito yung practice ng pagkakaroon ng pera on top of your savings na equal to your income for at least 3 months. At ang purpose nito is for you to have during emergencies. Paano kung magkasakit ka, matanggal ka sa trabaho, o biglang magka-pandemic ulit, hindi mo masabi, di ba? Yun ang pondo na gagamitin mo para sa sarili mo. At hindi para ipautang. Klaro yun, ha? Number 3, understand opportunity cost. Yan ang ipapaliwanag sa atin ng financial planner na si Lester Reyes. Opportunity cost is yung halaga ng isang bagay na hindi mo pinili dahil pinili mo yung isang bagay. So medyo complicated yung salitang opportunity cost, pero sa totoong buhay, ready ka na mawala yung isang worth or opportunity na hindi mo
pinili. So yun yung opportunity cost. For example, halimbawa meron kang 10,000 pesos na pera, extra talaga, and ang intention mo dun sa pera na yun is i-enroll mo siya sa isang online course. However, itong best friend mo nanghihiram sa'yo ng 10,000 pesos and kailangan niya dahil yung mommy niya nasa ospital, so mamimili ka sa dalawa, kaibigan or online course. Pag pinili mo yung online course, baka mag-friendship over na kayo nung kaibigan mo. Pag pinili mo naman yung best friend mo, yung pangangailangan niya, ano naman yung mawawala financially dahil nilet go mo yung opportunity na makapag-aral ka and get additional income because of that skill na matututunan mo. So, araw-araw may ganyan tayong klaseng dilemma, kaya dapat alam niyo paano mag-decide whether this one has higher opportunity cost compared dun sa isa. Number 4, learn the power of saying no with confidence. This applies to any expense. Magagawa mo ito kapag malinaw sa'yo na top priority mo ang iyong financial well-being. Again, this is an exercise in setting healthy boundaries. You say no to lending money so you can say yes to protecting your financial and mental health. Aminin nyo ha, nakaka-stress na maningil ng utang. Ngayon naman, let's talk about practical ways to protect ourselves pag dumating na ang panahon na dan-da-da-dan, inuutangan na kayo. Una, be prepared to respectfully decline. Maging familiar na kayo sa ilang statements na pwede ninyong sabihin sa mga mangungutang sa inyo. Like, nakakommit na ako sa strict budget this year pasensya na. Or, I'm focusing on my financial goals right now, pasensya na, wala akong papahiram. Or just say, sorry, wala akong maipapahiram ngayon. Be kind but also be firm in setting your boundaries. Ikalawa, kung hindi ka makakapahiram ng pera, offer alternative ways to help. Baka matulungan mo ang nangungutang sa'yo na mag-isip ng ibang ways to raise funds tulad ng garage sale o hindi ka man makashare ng money, maibahagi mo naman ang oras, kakayahan at malasakit mo sa kanya. For me, that is genuine support. And last, if you decide to lend money, treat it like a transaction. Isulat nyo ang magiging agreement ninyo. Ano yung mga terms and timelines ng pangungutang at pagbabayad, paano, kailan, at gaano kakadalas babayaran. You get to ask for that. Ikaw ang naglalabas ng pera And doing this also puts the act of lending in an objective perspective. Transactional at walang emosyon na pwedeng makaapekto. At may isa pa tayong bonus tip. Ito yung classic idea of differentiating giving versus lending. At ito ang take ni Lester dyan. When confronted with the dilemma na ito na, meron ka ng kaibigan na lumalapit sa'yo and pinili mo na gawin yung online course. Kung hindi mo talaga kaya na magpahiram ng 10,000 pesos, syempre bibigyan mo siya ng magandang, hindi naman natin pwedeng masabing alibay, no? Magandang dahilan para hindi naman sumama yung loob niya. Sabihin mo, nako, pre, gusto man kitang tulungan ngayon, pero meron na kasi akong pinaglalaanan ng pera ko ngayon, yung 10,000 pesos ko. Ganito na lang, hindi kita pahihiramin, hindi kita mapapahiram ngayon, pero ito, meron ako sa yung 1,000 pesos. Ibigay ko to sa'yo, whether or not ibalik mo sa akin, okay lang. Tulong ko na yan sa'yo. That way, hindi ka masistress. Kasi sa isip mo, binigay mo na yung pera Kumbaga bonus na lang kung ibabalik na sa'yo yung 1,000 pesos. So dun sa giving rule, iwi-weigh mo din kung ano ba yung stress na may dudulot sa'yo, yung mental health mo, i-consider mo kapag pinahiram mo or binigay mo yung pera. Okay lang ba na kunwari, itong pera na to, pinahiram ko sa isang tao na notorious na hindi nagbabayad ng utang. Sasama ba yung loob mo or masistress ka pag hindi siya nagbayad? Kung hindi naman, edi ibigay mo na lang. Total, nasa Bible din naman na giving is also good, di ba? Kumbaga, charitable na lang. Yun na lang isipin mo para hindi sumama yung loob mo. So yun po yung sinasabi nating giving rule.
In lending money, mainam na maging malinaw na ito ay hiram. At pag hiniram, dapat ibinabalik. Kaya lang maraming pagkakataon na hindi ganito ang nangyayari. Kaya nga siguro may mga kaso na related sa finances. Sa nagpapahiram, ikaw ang may desisyon kung bibigay ka o hindi. Pwede din naman na magbigay ka nang sabihin nating okay lang kahit hindi maibalik sa'yo. And that means not lending the full amount of what's being asked. Sa mga nanghihiram naman, I don't know your reasons for doing so, but sana alalahanin ninyo na may responsibilidad kayo na ibalik ang pera na hiniram ninyo. It's okay to say no. It's okay to protect your financial and mental well-being. Financial literacy is not about being selfish o sakim o gahaman. It's about clarity, self-respect, and protecting your future. Ang pera natin ay means for us to carry out our different purposes in life. The more we know about it, the stronger we are in making it work for us. Kayo ba? Question ko, nautangan na ba kayo? Pinagsisihan nyo ba na nagpautang kayo? At ano ang mga natutunan nyong lessons from that experience? Please send us your feedback through any of our official social media accounts. Kindly like and share this video sa mga tao na sa tingin ninyo ay makaka-relate at matutulungan ng video na ito. And subscribe na sa The JSM channel. Remember, when life feels heavy, it's time to lighten the load. Let go of your worries and let the light in. Ako si Jody, and let's live light. See you on the next video.